Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si June, 27 years old. Nagtatrabaho ako bilang data analyst sa isang startup tech company sa Makati. Maayos naman ang sahod at maganda ang benefits, pero sa totoo lang, pakiramdam ko kulang pa rin yon dahil sa dami ng responsibilidad na nakaatang sa akin araw-araw. Breadwinner ako ng pamilya namin. Matanda na si mama at hindi na kayang magtrabaho. May maliit tindahan si mama sa probinsya namin. At kahit papaano ay may pandagdag sa pang-araw-araw. Ako ang sumasagot sa pag-aaral ng isa kong kapatid na nasa high school, habang yung isa naman ay graduating na sa college. Working student na siya, kaya kahit papaano ay nabawasan na ang bigat sa akin. Pero sa totoo lang, hindi pa rin madali. Marami pa rin akong binabayarang utang na naiwan sa amin. Noong namatay si Papa, nag-iwan siya ng malaking problema. Naisanla niya ang lupa at bahay namin dahil sa pagkakalulong niya sa sugal at iba pang bisyo. Dahil din sa labis niyang pagpapabaya sa sarili, nagkasakit siya sa atay hanggang sa tuluyan na siyang pumanaw. At kung magiging tapat ako, may bahagi sa akin na nakaramdam ng ginhawa nang mawala si Papa. Natutuwa ako na wala na si Papa dahil sobrang sakit lang siya sa ulo. Sa halip na maging sandalan namin, siya pa ang naging dahilan ng mga problema at paghihirap namin. Imbis na gumaan ang buhay namin, mas lalo pa kaming nabaon dahil sa mga desisyon niya. Hindi madaling aminin to, pero sa dami ng pinagdaanan namin dahil sa kanya, may parte sa akin na nakaramdam ng ginhawa nang mawala siya. Parang nabawasan yung bigat na matagal naming pinapasan bilang pamilya. Day off ko ngayon. Nasa isang bar kami kasama ang tatlo kong kaibigan. Pare-pareho kaming pumapatol sa kapwa lalaki. Bahagi kami ng LGBTQ community, pero halos wala ni isa sa amin ang out. Lahat kami discreet. Kung titingnan mo kami, iisipin mo lang na normal na grupo ng magkakaibigang lalaki na nagiinuman pagkatapos ng trabaho. Walang kikilos o magsasalita na magpapahalata. Kamusta naman yung nireto ko sa'yo? Tanong ni Levi habang umiinom ng beer. Negative. Ang daming red flags. Sagot ko. Pero nagbembang kayo? Singit agad ni Lucas. Bigla akong natawa. No comment. Sabi ko. Sus, wag mo kaming lokohin. Kilala ka namin. Nagbembang na kayo. Natatawang sabi ni Jay. Nagtawanan kaming apat. May nireto kasi sa akin si Levi. Noong una, okay naman siya. Guwapo, mabait kausap, at marunong magdala ng conversation. Pero habang tumatagal, isa-isang lumabas ang mga ugaling hindi ko gusto. Kaya bago pa lumalim ang lahat, tinapos ko na agad ang getting to know stage. Pero oo, nagbembang na kami. At masasabi kong magaling siya sa kama. Ako ang top, siya ang bottom. Habang masaya kaming nagkukwentuhan, napansin kong may grupo ng mga babae sa kabilang table na panayang tingin sa amin. Paminsan-minsan pa silang nagtatawanan habang pasulyap-sulyap kay Levi. Ilang minuto ang lumipas. May isang babaeng lumapit. Excuse me, pwede raw bang makuha number mo? Sabi ng friend ko. Sabi ng babae. Sabay turo niya sa babaeng nakaupo sa kabilang mesa. Napatingin kaming lahat kay Levi. Levi, number mo raw! Sabi ko habang pinipigilan ang tawa. Pati sina Lucas at Jay, halos maubo na sa kakatawa. Sorry, lubat na phone ko. Hindi ko kabisado number ko. Palusot ni Levi habang kinakamot ang batok. May power bank kami. Mabilis na sagot ng babae. Tuluyan na kaming napatawa. O ayan, may power bank naman pala.
Ibigay mo na kasi, sabi ni Lucas. Napailing lang si Levi. Sorry ate, hindi talaga ako nagbibigay ng number sa strangers. Pakisabi na lang sa friend mo, sabi niya. Okay, fine. Sabi niya tapos ngumiti ang babae kahit halatang nadismaya bago bumalik sa mesa nila. Pagkaalis niya, napabuntong hininga si Levi. Ew, kadiri, kepyas, ayoko nun, sabi niya. Sabay kaming nagtawanan. Kailan ba huling beses na nakakain ka ng kepyas? Natatawa akong tanong. High school pa yata. Noong kami pa ng ex-girlfriend ko. Tapos nag-break kami. Kung hindi siguro kami naghiwalay, baka hanggang ngayon, babae pa rin gusto ko. Hindi sana ratbo ang hinahanap ko ngayon, sabi niya. Mas lalo kaming nagtawanan. Sa apat naming magkakaibigan, si Levi ang pinakagwapo. Matangkad siya, chinito, maputi, at sobrang manly tignan. Kapag nakasalubong mo siya sa kalsada, hinding-hindi mo iisiping lalaki rin ang gusto niya. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit lagi siyang nilalapitan ng babae. At kung hindi ko lang talaga siya kaibigan, baka isa rin ako sa mga nagkagusto sa kanya. Nakilala ko silang tatlo sa isang gathering ng mga bisexual ilang taon na ang nakalipas. Doon nagsimula ang lahat. Mula noon, halos buwan-buwan na kaming lumalabas. Minsan coffee shop lang, minsan road trip, minsan beach, minsan hiking. Kahit simpleng tambay lang, sapat na. Sa dami ng pinagdaanan namin, parang pamilya na rin ang turing namin sa isa't isa. Pero sa kanilang tatlo, si Levi ang una kong naging malapit. Bandang 2:00 na nang magdesisyon kaming umuwi. May pasok pa kinabukasan sina Lucas at Jay, kaya nauna na silang umalis. Pero kami ni Levi, nagpaiwan muna. Naglakad kami papunta sa isang maliit na park na malapit lang sa bar. Tahimik na roon, mahangin. Halos wala ng tao maliban sa ilang magkasintahang naglalakad. Umupo kami sa isang bench. Napapagod na ako, sabi ni Levi. Saan? Tanong ko. Sa trabaho. Gusto ko na ngang mag-resign. Kaso ang dami ko pang bayarin. Hindi pwedeng basta na lang umalis. Sabi niya. I feel you. Ayoko na rin minsan magtrabaho. Pero hindi naman ako mayaman. Sabi ko. Tahimik kaming natawa. Maya-maya, nagsalita ulit siya. Ano bang trabaho ang malaki ang sweldo? Tanong niya. OnlyFans. Sabi ko tapos napalingon siya sa akin. Tara, sabi niya. Saan? Tanong ko. Mag-OnlyFans tayo. Collab tayo. Sagot niya. Napataas ang kilay ko. Hindi ko napigilang matawa. Baliw. Sagot ko. Pera yan. Sabi niya. Habang nag-uusap kami, may magkasintahang lalaki ang dumaan sa harap namin. Magkahawak ang kamay nila, tahimik lang silang naglalakad, pero halatang masaya. Sana all, mahinang sabi ni Levi. Nakakamiss ma-in love? Bulong ko. Masyado ka kasing choosy. Sabi niya, napatingin ako sa kanya. Wow, ikaw talaga nagsabi niyan? Ikaw nga ang pinakamapili sa ating apat. Sagot ko. Napangiti siya. Sa bagay, sagot niya. At saka, masama ba magkaroon ng standards? Sabi ko. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Pareho lang naman tayong choosy. Alam mo, nakakatakot na kasi ako magmahal. Yung last relationship ko, binigay ko lahat. Sobrang na-trauma ako. Siya lang ang taong nakapagpasuko sa taong walang balak sumuko. Sabi niya. Tahimik lang akong nakikinig. Sana, sana yung susunod na mamahalin ko, kaya ring pantayan yung pagmamahal na kaya kong ibigay. Sabi niya ulit. Pagkatapos niyang magsalita, dahan-dahan niyang ipinatong ang ulo niya sa balikat ko. Hindi ako gumalaw. Tahimik lang kaming dalawa habang nakatingin sa madilim na langit. Narito ang mas natural na version. May dagdag na adlibs at mas ramdam na tapos na ang weekend at balik na naman sa realidad ng trabaho. Halos 2 oras din kaming tumambay ni Levi sa park bago kami nagdesisyong umuwi. Tahimik lang ang biyahe habang hinahatid niya ako pauwi sa apartment. Pareho kaming pagod,
Pero kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko matapos ang mahabang kwentuhan namin. Pagdating sa tapat ng apartment, pinatay niya ang makina. "Good night," sabi niya. "Good night din. Ingat sa pag-uwi," sabi ko. Tumango lang siya bago muling paandarin ang kotse. Hinintay ko munang makalayo siya bago ako pumasok sa loob ng apartment. Pagkapasok ko, dumiretso agad ako sa kwarto. Hindi na ako nagpalit ng damit. Inihagis ko lang ang wallet at susi sa mesa, humiga sa kama, at ilang segundo lang ang lumipas. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Ang bilis talaga ng oras, parang kanina lang, Sabado pa lang, at iniisip ko kung anong gagawin ko sa day off ko. Ngayon, Lunes na naman, panibagong linggo, panibagong alarm na gigising sa'yo ng mas maaga kaysa sa gusto mo, panibagong traffic, panibagong inbox na puno ng emails, panibagong meeting, at higit sa lahat, panibagong araw na kailangan mo na namang magtrabaho, kahit minsan gusto mo na lang humilata buong araw. Ganito yata talaga kapag adult ka na. Hindi pwedeng tamarin, hindi pwedeng sumuko. Kasi hindi titigil ang mga bayarin kahit gusto mong magpahinga. Kaya kahit ayaw ko pang bumangon, kailangan. Monday na naman. Parang ayaw pa ng katawan kong bumangon. Ramdam ko pa yung pagod ng weekend, pero mas ramdam ko yung bigat ng responsibilidad na naghihintay sa akin. Dahan-dahan akong bumangon at umupo sa gilid ng kama. Tahimik ang kwarto pero maingay ang isip ko. Bayarin, deadline, pamilya. Pagtingin ko sa phone ko, may isang unread message galing kay Levi. "Gising ka na. Good luck sa Monday. Kaya mo yan," sabi niya. Hindi ko napigilang mapangiti. "Gising na. Ikaw din. Huwag ka mag-resign bigla ha." Reply ko. Mabilis siyang nag-reply. "Depende. Kung yayaman tayo sa OnlyFans, baka mag-resign na ako mamaya." Sagot niya with laughing emoji. Napailing na lang ako habang nakangiti. "Baliw ka talaga," sagot ko. Pagdating ko sa office, bumungad agad ang realidad. Sunod-sunod na email, urgent reports, at isang meeting na hindi ko alam kung paano ko matatapos nang hindi nasisiraan ng ulo. Ang hirap palang maging adult. Akala ko noon, kapag kumikita ka na ng sarili mong pera, kapag kaya mo nang bilhin yung mga bagay na dati pinapangarap mo lang, magiging masaya ka na. Akala ko sapat na yun, pero hindi pala. Kasi habang tumatanda ka, hindi lang pala sweldo ang dumarating. Kasabay din nito ang mas mabibigat na responsibilidad. Mga bayarin na hindi pwedeng ipagpabukas. Mga taong umaasa sa'yo. Mga desisyong kailangan mong gawin kahit hindi ka sigurado. Paulit-ulit na lang ang routine ko sa araw-araw. Gigising sa umaga na parang kulang pa sa tulog. Pipilitin bumangon kahit mabigat ang katawan, maghahanda, papasok sa trabaho, haharap sa parehong screen, parehong tasks, parehong pressure. Tapos uuwi, pagod. Minsan wala ng energy makipag-usap. Minsan, kahit simpleng pagkain, parang kailangan mo pang pilitin ang sarili mo. Tapos matutulog. At kinabukasan, ganun na naman ulit. "Labas tayo next Sunday?" Chat ni Lucas sa group chat namin. Ilang segundo akong nakatitig lang sa screen, hinihintay kung sino ang unang sasagot. "Busy ako. May lakad kami ng mga pinsan ko at nag-change na yung schedule ko sa work," sagot ni Jay. "Negative din ako. May lakad kami ng ka-MU ko," sabi ni Levi. "Kailan mo ipapakilala yung ka-MU mo sa amin, Levi?" tanong ni Lucas. "Saka na, kung sure na siya na talaga," sagot naman ni Levi. "Oo nga, ipakilala mo sa amin para makilatis namin," sabi ko. "Magbebembang daw muna sila," sagot naman ni Jay tapos nag-laughing react kaming lahat. Tahimik ulit ang group chat matapos nun. Si Lucas, nag-send na lang ng meme. Si Jay, nag-react. Si Levi, nawala na ng paramdam. At ako, naiwan. Nakatitig sa huling message ni Levi. Parang biglang bumigat yung pakiramdam ko nung nalaman kong may ka-MU si Levi. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin maintindihan kung saan nanggagaling to. Hanggang sa isang araw,
Nakatanggap kami ng chat mula kay Levi sa group chat namin. Doon niya ibinalita na boyfriend na, yung ka-MU niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noon, pero pinili ko na lang mag-send ng simpleng mensahe. Congrats, sabi ko. Guys, free ba kayo this weekend? Meet tayo, ipakilala ko lang sa inyo yung boyfriend ko, sabi ni Levi. Lahat naman kami free nung araw na yon, kaya agad kaming nag-decide na ituloy ang meet-up. Walang masyadong arte. Parang excited din, kasi ang lahat na makita kung sino yung taong nakapagpatibok ng puso ni Levi. Game, set na yan, sabi ni Lucas. Nang dumating ang linggo, nagkita-kita kami sa paborito naming tambayan na coffee shop. Isa-isa kaming dumating. Si Lucas, Jay, ako. Hanggang sa dumating si Levi, kasama ang boyfriend niya. Hindi ko maiwasang mapatingin agad sa kanya. Tahimik lang ako habang pinapakiramdaman ang sitwasyon. Ngumiti si Levi, halatang masaya, tapos sa kanya kami isa-isang ipinakilala. Guys, si Jake, nga pala, yung boyfriend ko, sabi niya, puno ng excitement sa boses. Hello po, sabi naman ni Jake. Nagkwentuhan lang kami at nagtanong-tanong kay Jake. Yung tipong usual na ginagawa ng magkakaibigan kapag may ipinapakilalang jowa ang isa sa grupo. Parang mini-interview, may halong asaran at kulitan. Masaya yung usapan, puno ng tawa at ingay. Parang normal na bonding lang namin. Pero ako, kahit nakangiti at nakikisabay sa kwentuhan, may parte sa akin na tahimik lang. Pinipilit intindihin kung bakit may kung anong kirot na hindi mawala-wala sa dibdib ko. Lumipas ang mga araw, at naging okay naman ako. O at least, yun ang pinapakita ko. Tuloy lang ako sa buhay, sa nakasanayan kong routine. Work sa umaga, trabaho hanggang gabi. Tapos uuwi na pagod. Minsan, nakikipagkita ako sa mga kafling ko at nakikipagbembangan. Pampalipas oras lang. Walang seryosohan. Walang masyadong emosyon. Isang beses, sobrang bored ako kaya hindi muna ako umuwi sa apartment. Dumiretso ako sa Ayala Mall Circuit sa Makati, nagpalipas ng oras, naglakad-lakad ng walang direksyon. Habang nakaupo ako, wala lang, nag-open ako ng G-app ko. Ilang segundo lang, may nag-pop up na agad na notification. Ang lapit mo ah, up for fun? Sabi niya sa chat. Hindi ko na masyadong inisip. Sanay na rin naman ako sa ganong klaseng usapan. Send picture, sagot ko. Wala pang ilang sandali, nag-send siya ng album. At doon, parang biglang tumigil ang mundo ko. Nanlaki yung mata ko nang makita ko kung sino yung nasa picture. Si Jake. Si Jake, na boyfriend ni Levi. Send picture ka din, sabi niya. Hindi ako agad naniwala. Baka poser lang. Baka may gumagamit lang ng picture niya. Kailangan kong makasigurado. Kaya nag-send ako ng sarili kong picture. Katawan ko lang, topless. Pero tinakpan ko ang mukha ko. Hindi ako nagsesend ng mukha eh. Sobrang tago ako at walang nakakaalam na ganito ako. Pero for sure. Hindi ka lugi sa akin. Just say, pass or play. Sabi ko, play. Tara dito. Naka-check-in ako now. Sabi niya, send mo location. Sagot ko tapos nag-send siya ng location niya. Buti na lang dala ko yung isa kong phone. Hindi kasi pwedeng i-screenshot yung usapan sa G-app. Kaya naisip kong picturean na lang gamit yung isa kong device. Maingat kong kinunan ng litrato yung buong conversation namin. Para may proof ako. Para sigurado. Para walang takas. Habang ginagawa ko yun, lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung gusto ko bang makumpirma na siya ngayon. O sana nagkakamali lang ako. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ako papayag na lolokohin lang niya si Levi kung siya nga talaga si Jake. Nagpunta ako sa hotel na sinend niyang location. Kasama na rin doon yung unit number, kaya alam ko agad kung saan ako pupunta. Habang nasa biyahe ako, hindi mapakali yung isip ko. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Pagdating ko sa lobby, medyo kinabahan ako. Lumapit ako sa receptionist at tinawagan nila yung unit para i-confirm kung may inaasahan siyang bisita. Ilang segundo rin akong naghintay, parang ang bagal ng oras.
Hanggang sa tumango na lang yung receptionist at sinabing pwede na akong umakyat. Diretso akong pumunta sa room niya. Bawat hakbang ko papalapit sa pinto, mas lalo akong kinakabahan. At nang makarating ako sa harap ng pinto, huminga muna ako ng malalim bago kumatok. At hindi na ako pinaghintay pa. Agad niyang binuksan ang pinto. At doon ko siya nakita. Si Jake, ang boyfriend ni Levi. Napatigil ako. Parang biglang nanlambot yung katawan ko sa eksenang nasa harap ko. Gulat na gulat din siya nang makita niya ako. Halatang hindi niya inaasahan na ako ang nasa labas ng pinto. Nakatopless siya. And I can say na maganda din yung katawan niya. At ilang segundo kaming parehong natigilan. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Hanggang sa binasag ko ang katahimikan. Ang kapal naman ng mukha mo. May boyfriend ka na, tapos nakikipagkita ka pa sa iba? I will make sure na malalaman ito ni Levi. Galit kong sabi, tapos bigla siyang natawa. Sabihin mo, sasamahan pa kita kung gusto mo. Natatawang sabi niya. Ang tapang mo ah. Sabi ko tapos tinulak ko siya kaya napaatras siya. Pero mas lalo akong nagulat nang marinig ko ang boses ni Levi mula sa loob. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatingin lang ako kay Jake habang unti-unting nagsisink in sa akin ang narinig ko. Hindi pwedeng nagkakamali ako. Kilala ko ang boses na yon. Ang tagal mo naman, sabi ng boses ni Levi mula sa loob ng kwarto. Tapos bigla siyang lumabas at nagtama ang mata namin na dalawa. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa akin ni Levi. Gulat na gulat siya nang makita niya ako. Napabuntong hininga ako ng malalim. Alam mo, alam mo na yung jowa mo makikipagkita sa iba para makipagbembangan? Tanong ko. Medyo nalilito ako. So, ikaw yung kachat niya na hindi nagpakita ng muka? Tanong niya na medyo natatawa. Napa-facepalm na lang ako. So, alam mo nga, sagot ko. Oh, sabi niya. Akala ko niloloko ka niya. So to confirm, pumunta ako dito. Para kung sakaling niloloko ka niya. Masuntok ko siya at sabihin ko sa'yo. Pero alam mo pala, paliwanag ko sa kanya. Thank you sa concern, June. Totoo na kaibigan nga kita. Sabi niya, tapos niyakap niya ako ng bahagya. No worries, I'm okay. Naghahanap kami ng isang kabembangan pa namin para masaya. Gumagawa kasi kami ng content for OnlyFans. Sagot niya. Nagulat ako sa sinabi niya. Talagang seryoso ka sa akin sa sinabi mo nung nakaraan? Tanong ko. Oo, I want to earn more. At pareho naman kami ni Jake na gusto ito. Sagot niya. Gusto mo, ikaw na lang kakolab namin. Biglang nagsalita si Jake at napatingin ako sa kanya. Lumapit si Levi sa akin tapos niyakap ako at hinawakan ang private part ko. Pwedeng ikaw na lang kasama namin? Tutal magkaibigan naman tayo. Saka matagal na din kita gusto matikman. Bulong ni Levi sa akin. Lumapit din sa akin si Jake at dinikit niya yung private part niya sa akin mula sa likuran ko. Nakaramdam ako ng init at doon na bumigay ako. Pumayag ako sa gusto nilang dalawa. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong mararamdaman ko to. Na parang hindi ko pala talaga kilala si Levi. Kahit ang tagal na naming magkaibigan. Akala ko alam ko na kung sino siya. Akala ko kilala ko na yung pagkatao niya, yung mga prinsipyo niya, yung mga bagay na kaya at hindi niya kayang gawin. Pero sa isang iglap, parang lahat ng yon naglaho. Parang may ibang Levi na nakatayo sa harap ko. Isang taong hindi ko maintindihan at mas lalong hindi ko matanggap. At doon ko na-realize, minsan, kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan ninyo ng isang tao, may mga parte pa rin pala sa kanila na mananatiling lihim. Parang nawala lahat ng paghanga ko kay Levi sa isang iglap. Pero sa kabila ng lahat, kaibigan ko pa rin siya. Hindi ko kayang burahin ang katotohanan na naging mabuti siyang kaibigan sa akin. Marami kaming pinagsamahan at hindi naman mabubura agad yon dahil lang sa isang bagay na nalaman ko. Kahit nasaktan ako at nadismaya, may parte pa rin sa akin na naaalala kung paano siya naging totoo at maayos na kaibigan. Ngayon, nasa kama ako, kasama si Jake,
at Levi. Nagbembembangan kami. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, nag-usap kami ni Levi na hindi dapat ito malaman ng iba naming kaibigan. Manahimik, magpanggap na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nabago na at hindi na yon basta maibabalik sa dati. To everyone reading this, let this be a reminder. People will always have sides that you don't see. No matter how long you've known them, no matter how close you are, there will always be parts of them that remain hidden until life forces those truths to surface. And when that happens, you have to decide for yourself. Will you tolerate it, ignore it, or walk away? Because not every truth is easy to accept, and not every person will turn out to be who you thought they were. Sometimes, the people you trust the most are the ones who will surprise you in ways you never expected. But having secrets doesn't automatically make someone a bad person. We all carry things we're not proud of, parts of ourselves we struggle to show, or choices we're still trying to understand. People are complex, and one mistake or hidden side doesn't define their entire character. At the same time, if someone is genuinely good to you, it's okay to acknowledge that. Not everything has to be black and white. As long as they are not hurting you or causing harm, you are allowed to appreciate how they treat you while still being aware of their flaws. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.